Sa wakas, may sarili na tayong bahay. Hindi lagnat ang dinadala ng batang yan. Felix! Nadagdagan na! Napakabigat ng kabayaran. Sasabihin niyo pa rin bang may paraan? Ang batas ng kalikasan. May mga sugat na naghihilom sa paglipas ng panahon. Ngunit may mga sugat na hindi kailanman nagsasara sapagkat hindi lamang laman ang nasugatan, kundi pati ang mismong kalikasan. Sinasabi ng matatanda na kapag may pinutol kang puno, mas matanda pa sa pinakamatandang tao sa isang lugar. Huwag kang magtaka kung may isang buhay na hihingin bilang kapalit. Hindi yan sumpa, yun lamang ay batas. Hindi naniniwala si Felix Melchor sa mga ganong kwento. 32 taong gulang siya, tahimik, masipag, at halos buong buhay ay inilaan niya sa pagpapatakbo ng maliit nilang laundry shop sa Maynila kasama ang kanyang asawa na si Teresa. Kung tutuusin, hindi siya relihiyoso, hindi rin siya mapamahiin. Para sa kanya, ang multo ay bunga ng takot. Ang sumpa ay bunga ng pagkakataon, at ang malas ay bunga lamang ng maling desisyon. Kaya nang may magbenta ng murang lote sa pinakaloob ng isang lumang subdivision sa Marikina, hindi na siya nagdalawang isip. Tahimik ang lugar, presko ang hangin, malayo sa pangunahing kalsada. At sa gitna ng bakanting lupa, may isang napakalaking puno na halos di na makilala ang uri. Makapal ang katawan, baluktot ng mga ugat, at tila ba mas matanda pa kaysa sa lahat ng bahay na nakapaligid dito. Ang laki ng matitipid natin rito. Mahinang sabi ni Teresa habang nakangiti. Numiti rin si Felix. Sa wakas, may sarili na tayong bahay. Tahimik silang dalawa habang pinagmamasdan ng lote. Hindi nila napansin may isang matandang babae na nakatanaw mula sa kabilang bakod. Matagal silang pinagmasdan ito. Pagkatapos, tahimik na isinara ang bintana. Makalipas ang 2 araw, dumating ang mga trabahador para linisin ang lupa. Mabilis silang naputol ng mga damo, mga ligaw na halaman, maliliit na puno. Ngunit nang dumating sila sa matandang puno, bigla silang tumigil. Bakit? Tanong ni Felix. Nagkatinginan ng mga lalaki. Isa ang lumapit. Sir, pwede bang huwag na lang? Napakunot no si Felix. Huwag ano? Yung... Napangiti siya. Bakit ho? Napayuko ang trabahador. Hindi ko rin po alam. Parang ayoko lang pang hawakan. Tumawa si Felix. Puno lang yan. Walang tumawa pabalik. Bandang tanghali, may isang puting pickup na huminto sa harap ng lote. Bumaba ang isang lalaki. Matangkad. Kayumanggi. Halos kaedad ni Felix. Natigilan si Teresa. Noel? Ngumiti ang lalaki. Tagal na rin. Lumapit si Felix. Kilala mo? Tumango si Teresa. Magkakilala kami noon. Iniabot ni Felix ang kamay. Ako si Felix. Napadaan lang. Sabi ni Noel habang nakikipagkamay. Pagkatapos, hindi na siya tumingin kay Teresa. Sa halip,
Diretso siyang naglakad papunta sa matandang puno. Tahimik niya itong pinagmasdan, parang may kinakausap. Makalipas ang ilang segundo, napabuntong hininga siya. Sayang! Anong sayang? Tanong ni Felix. Tibay pa nito. Pero kailangan na nating patayuan ang bahay. Tumango si Noel. Oo nga naman. Hindi na yon pinansin ni Felix. Lumipas ang 3 araw, hindi pa rin napuputol ang puno. Ayaw pa rin itong galawin ng trabahador hanggang sa si Noel nang nagsalita. Sir, kung gusto nyo, sunugin na lang natin. Napatingin si Felix. Oo, isang gabi lang. Tumango si Noel. Tahimik si Felix. Napatingin siya sa matandang puno. Sige, Walang nagsalita. Tahimik lang na pinanood ng mga trabahador habang binubuhusan ni Noel ng diesel ang paligid ng puno. Isang pusporo at sa loob lamang ng segundo, nilamon ng apoy ang napakalaking puno. Napakataas ng apoy, parang may buong bahay na nasusunod. Pero walang narinig na lagutok, walang bumabagsak na sanga. Parang kusa na lamang itong nagliliyab. Makalipas ang 1 oras, humupa ang apoy. Kinabukasan, malinis na ang lote. Parang walang punong tumayo roon kailanman. Lumipas ang 3 taon. Unti-unting umayos ang buhay ng pamilya Melchor. Lumaki ang laundry shop. Nakadagdag sila ng empleyado. Nakabili ng delivery van. At higit sa lahat, lumaki si Kyle. 7 taong gulang. Tahimik, magalang. Mahilig magbasa at halos araw-araw ay kasama ni Felix sa laundry shop. Tay, pwede ba akong sumama mamaya? Numiti si Felix habang nagtitiklop ng damit. basta ikaw ang mag-aayos ng mga hanger. Natawa si Kyle. Deal. Pagdating sa shop, kilalang kilala si Kyle ng lahat. Uy! Nandito na naman ang assistant ni Boss Felix! Natawa ang mga empleyado. Ngumiti lang ang bata. Habang nagtitiklop siya ng maliliit na tuwalya, palihim siyang pinagmamasdan ni Felix. Hindi niya napigilang ngumiti. Ang bilis mong matuto, Kyle, ha? Eh, ikaw nagturo eh. Nagkibit balikat si Kyle. Tahimik si Felix. Hindi niya alam kung bakit, pero yon ang isa sa pinakamasayang sandali ng buhay niya. Kinagabihan, tahimik ang hapagkainan. Kyle, saan mo gustong pumunta sa birthday mo? Tanong ni Felix. Ocean Park. Sagob ng bata. Akala ko zoo. Nakakasawa na kasi. Natawa silang tatlo mula sa kabilang upuan. Tahimik na nakatingin si Teresa kay Kyle. Pagkatapos, kay Felix. Ngumiti siya. Ngunit mabilis din yung nawala. Hindi yun napansin ni Felix. Eksaktong 2:00 ng gabi, nagising si Teresa. May narinig siyang mahinang umol mula sa kwarto ni Kyle. Dali-dali siyang tumakbo. Felix! Napabalikwa siya. Anong nangyari? Ang init! Tumakbo siya sa kwarto. Namumula ang mukha ni Kyle. Humihingal. Halos hindi maimulat ang mga mata. Agad nila itong isinugod sa ospital. Binigyan ng gamot, naobserbahan, at makalipas ang ilang oras, bumaba rin ang lagnat, Wala kami nakikitang infeksyon. sabi ng doktor. Baka viral lang. Tumango si Felix. Tumango din si Teresa. Normal lang, akala nila. Ngunit kinabukasan ng gabi, eksaktong 2:00, bumalik ang lagnat. At saktong 7 minuto lamang itong tumagal. Lumipas ang 1 linggo. Gabi-gabi, saktong 2:00. Nagigising sina Felix at Teresa sa parehong unggol. At gabi-gabi rin, eksaktong 7 minuto lamang tumatagal ang mataas na lagnat ni Kyle. Pagkatapos nito, parang walang nangyari. Kinabukasan, masigla ulit ang bata. Naglalaro, nagbabasa, sumasama sa laundry shop na para bang wala siyang dinaranas na kakaiba. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nauubos ang lakas ni Felix at Teresa. Halos linggo-linggo na silang nasa ospital. Kung hindi blood test, urinalysis, x-ray, 2D echo, CT scan, lahat normal.
Sigurado ba kayong tuwing alas 12 lang? Tanong ng doktor habang sinusuri ang mga laboratory results. Opo? Sagot ni Teresa. Parati pong alas 12. Eksakto. Tumango si Felix. Kahit isang minuto, hindi pumapalya, Dok. Nagkatinginan ng doktor at ang nurse. Ibinaba nito ang folder. Sa totoo lang, wala akong mahanap na dahilan. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon si Felix na manatili na lamang sa bahay tuwing gabi. Sa araw ay nasa laundry shop siya. Sa gabi, nakatayo siya sa labas ng kwarto ni Kyle. May hawak na thermometer, may tuwalya, may isang basong tubig, at laging 5 minuto bago mag alas 2, handa na siya. Parang sandalang naghihintay ng digmaan. Hindi na rin makatulog si Teresa. Tuwing alas 11:30 pa lang, naghahanda na siya ng gamot, basang bimpo, tubig, at ekstrang damit ni Kyle. Hindi man sila nagsasalita, pareho nilang alam, darating na naman. Eksaktong alas 2, napahawak si Kyle sa dibdib. Tay, Mahina niyang tawag. Lumapit agad si Felix. Anak? ang init. Ilang segundo pa, biglang namula ang buong katawan ng bata. Parang may apoy sa ilalim ng balat. Sinubukan siyang punasan ni Teresa, ngunit halos agad ding umiinat ang bimpo. Napaatras siya. Felix? Hindi normal to. Hindi sumagot si Felix. Tahimik lang niyang hinawakan ang kamay ng bata. Huminga ka lang, Kyle. Nandito lang kami. Lumipas ang 7 minuto. Unti-unting bumaba ang temperatura. Humupa ang pamumula. Napapikit si Kyle. Parang walang nangyari. Kinabukasan, habang nasa laundry shop, napansin ng isa nilang empleyado na nakatulala si Felix. Boss, ayos ka lang ba? Napatingin siya. Hindi, pero kailangan. Inapek siya ng empleyado sa balikat. Bata pa si Kyle. Gagaling din yan. Tumango lang si Felix. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya naniwala sa narinig niya. Lumipas pa ang ilang gabi at doon nagsimula ang isang bagay na hindi nila kayang ipaliwanag. Habang nilalagnat si Kyle, may naaamoy si Felix. Amoy ito ng lumang kahoy na unti-unting nasusunog. Hindi ito nanggagaling sa kusina, hindi rin sa labas. Parang nanggagaling ito mismo sa ilalim ng bahay. Lumabas siya. Tahimik ang subdivision. Walang nagsisiga, walang usok, walang apoy. Ngunit habang naglalakad siya pabalik sa sala, mas lalong lumalakas ang amoy. Huminto siya, eksakto sa gitna ng sala. Doon, kung saan dating nakatayo ang matandang puno, biglang nawala ang amoy. Kasabay ng paghupa ng lagnat ni Kyle, napakunot noo si Felix. Nagkataon lang ba yun? Kinabukasan, bumili siya ng bagong smoke detector. 3. Isa sa kusina, isa sa sala, isa sa kwarto ni Kyle. Buong magdamag, walang tumunog. Ngunit pagsapit ng alas 2, bumalik ang amoy. Mas matapang, mas mabigat, mas nakasusulasok. Parang may sinusunog na lumang, punong basa pa ang kahoy. Lumabas muli si Felix. Sinilip ang kisame, ang electrical wiring, ang likod ng bahay, pati septic tank. Wala. Wala siyang nakita. Pero habang papasok siya ulit, napansin niyang may isang manipis na usok na tila lumalabas mula sa pagitan ng mga tiles ng sala. Saglit lang. Pagkurap niya, wala na. Hindi niya yun sinabi kay Teresa. Ayaw niya itong dagdagan ng iniisip. Sa halip, mas lalo niyang pinagmasdan ang bahay. Tuwing madaling araw, tuwing tahimik ang paligid, may mga pagkakataong pakiramdam niya parang may mga yabag sa ilalim ng sahig. Mahihinang yabag na tila umiikot lamang sa iisang lugar. Lumipas ang halos 1 buwan. Unti-unti nang naapektuhan ang negosyo. Madalas nang malate si Felix sa pagbubukas ng laundry shop. May mga delivery na hindi na ihahatid. May mga customer na nagrereklamo. Ngunit wala siyang pakialam. Tuwing alas 2 lang umiikot ang isip niya. Hindi sa negosyo, hindi sa pera, hindi sa anak. Isang hapon,
Habang nagdidilig si Felix sa maliit nilang hardin, may narinig siyang boses mula sa kabilang bakod. Ikaw ba ang may batang laging nilalapnat? Napalingon siya. Isang matandang babae. Siya rin ang babaeng minsang nakita niyang nakatanaw noong bagong lipat pa lamang sila. Opo. Mahinang sagot ni Felix. Matagal siyang tinitigan ng matanda. Pagkatapos ay napabuntong hininga. Anak, hindi lagnat ang dinadala ng batang yan. Nanlamig ang baatok ni Felix. Tahimik ang matanda. Pagkatapos ay itinuro ang pinakamatandang bahay sa dulo ng subdivision. Hanapin mo si Quatro. Kung may makakapagsabi sa'yo kung ano ang nangyayari, siya lang. At sa unang pagkakataon, simula nang magsimula ang lahat. Wala nang maisagot si Felix. Hindi agad pinuntahan ni Felix ang matandang itinuro ng kanyang kapitbahay. 2 araw muna siyang nagdalawang isip. Hindi ba dahil wala siyang panahon, kundi dahil ayaw niyang paniwalaan na naubusan na siya ng paliwanag. 1 buwan niyang pinanghawakan ng mga laboratorio, ang mga doktor, ang mga gamot, ang siyensya. Ngunit sa bawat gabing lumilipas, eksaktong 2:00, eksaktong 7 minuto, parang may isang taong paulit-ulit na nagpapaalala sa kanya na may mga bagay na hindi kayang sukatin ng thermometer. Kinabukasan, matapos ihatid si Kyle sa paaralan, tinungo ni Felix ang pinakadulong bahagi ng subdivision. Ayon sa matandang babae, doon nakatira si Quatro. Hindi mahirap hanapin ang bahay. Ito lamang ang nag-iisang bahay na walang pintura, lumang kahoy, kinakalawang na bubong. May mga halamang tila kusa na lamang tumubo sa bakuran. At sa harap ng pintuan, may isang matandang lalaki na tahimik na nagwawalis ng tuyong dahon. Kayo ho ba si Quatro? Mahinang tanong ni Felix. Hindi agad sumagot ang matanda. Tinapos muna nito ang isang paghagod ng walis. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Depende. Saan mo gagamitin ang pangalan ko? Hindi agad nakasagot si Felix. Saglit siyang natahimik. May sakit po ang anak ko. Muling nagwalis ang matanda. Walang doktor na makagamot? Wala ho. Tapos na ba kayo maghanap ng paliwanag? Napayuko si Felix. Hindi ko na ho alam. Tumango ang matanda. Sige, pumasok ka. Simple lamang ang loob ng bahay. Walang rebulto. Walang anting-anting. Walang usok ng insenso. May lumang aparador, isang mesa, 2 upuan, at daan-daang aklat na halos maalikabok na sa katandaan. Hindi yon ang inaasahan ni Felix. Akala niya may makikita siyang kung ano-anong ritual. Ngunit ang bahay ay tila mas kahawig ng isang lumang silid aklatan. Napansin yon ni Quatro. Nadismaya ka? Nagulat si Felix. Hindi ho. Akala ko lang may mga dahon, kandila. Napangiti ang matanda. Kapag mainay ang ritual, madalas walang alam ang gumagawa. Tahimik silang naupo. Hindi nagtanong si Quatro. Sa halip, isang lumang kwaderno ang inilapag niya sa mesa. Ikaw ang magsabi. Mula umpisa. At nagsalita si Felix. Ikinuwento niya ang lote, ang bahay, ang negosyo, ang lagnat ni Kyle, ang ospital, ang 7 minuto, ang amoy ng nasusunog na kahoy, at ang manipis na usok na minsang lumabas mula sa pagitan ng mga tiles. Hindi siya pinutol ni Quatro kahit minsan. Tahimik lamang itong nakinig. Nang matapos si Felix, nanatiling tahimik ang matanda. Pagkatapos ay nagtanong. May pinutol ba kayo? Napakunot noo si Felix. Halaman? Kahit ano. Saglit siyang nag-isip. Nilinis lang ho namin ang lote. Hindi. Mahinang sabi ni Quatro. Hindi yan ang tinatanong ko. Mas tumahimik ang paligid. May pinatay ba kayong matanda? Hindi agad naintindihan ni Felix ang tanong. Ano pong matanda? Puno.
Nanlamig ang batok ni Felix. Biglang bumalik sa alaala niya ang matandang punong sinunog nila 3 taon na ang nakalipas. Meron, Mahina niyang sagot. isa. Hindi na nagsalita si Cuatro. Tumayo siya. Lumapit sa bintana. Tahimik na pinagmamasdan ang mga punong nasa labas. Pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Hindi lahat ng puno ay basta puno. Lumingon siya kay Felix. Ihatid mo ako sa bahay ninyo. Bandang 5:00 ng hapon, tahimik na naglakad si Cuatro sa bakuran ng pamilya Melchor. Hindi siya tumingin sa bahay. Hindi rin siya tumingin kay Kyle. Sa lupa siya nakatingin. Mabagal siyang naglakad. Huminto. Lumuhod. Hinawakan ang damuhan. Ipinikit ang mga mata. Halos 1 minuto siyang hindi gumalaw. Tahimik na pinagmamasdan ni Felix ang matanda. Pagdilat ni Cuatro, nagiba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi takot. Hindi gulat. Kundi lungkot. Tumayo siya at dahan-dahang naglakad papunta sa sala. Huminto siya. Eksakto sa gitna ng bahay. Sa mismong lugar kung saan unang naamoy ni Felix ang usok. Hindi nagsalita ang matanda. Unti-unti lamang niyang ipinatong ang palad sa sahig. Makalipas ang ilang segundo, bigla niya itong inalis. Parang napaso. Napaatras siya. Napatingin kay Felix. Nanlamig ang buong katawan ni Felix. Tumingin siya sa ilalim ng sahig na para bang may nakatayo roon at nakatingin din pabalik. Tahimik ang buong bahay. Pagkaraan ng ilang sandali, humarap si Cuatro kay Felix. Huwag mo munang ilabas ang anak mo pagsapit ang dilim. At kahit anong marinig mo mula sa ilalim ng bahay, huwag kang yuyuko para sumilip. Hindi na nagtanong si Felix. Dahil sa unang pagkakataon, nakita niyang nanginginig ang mga kamay ni Cuatro. Hindi na umalis agad si Cuatro. Tahimik lamang siyang naupo sa sala. Habang sina Felix at Teresa ay magkatabing nakaupo sa tapat niya. Walang nagsasalita. Tanging tunog lamang ng lumang orasan ang maririnig. Maya-maya, si Cuatro ang unang bumasag sa katahimikan. Ilang taon ang bahay na ito? 3. Sagot ni Felix. At 3 taon na ring may sakit ang bata. Napatingin si Teresa. Hindi po. 1 buwan pa lang. Tumango si Cuatro. Mas lalo ako nag-aalala. Hindi naintindihan ni Felix. Akala ko po ba, kung tungkol ito sa puno, dapat noon pa nangyari. Umiling si Cuatro. Hindi lahat ng utang agad sinisingil. May mga utang na hinihintay munang maging handa ang magbabayad. Nanlamig ang pakiramdam ni Felix. Tumayo si Cuatro. Naglakad siya papunta sa bintana. Tingnan mang subdivision ninyo. Lumapit si Felix. Tahimik ang paligid. Mga bata, mga aso, mga ilaw ng bahay. Mukhang normal. Ano hong tinitingnan ko? Ang hindi mo nakikita. Napabuntong hininga ang matanda. Alam mo ba kung bakit maraming matatandang baryo ang may punong hindi ginagalaw? Hindi ho. Hindi dahil natatakot sila, kundi dahil marunong silang rumespeto. Tahimik silang nakinig. Bawat matandang puno ay maaring tahanan, hindi ng multo, kundi ng mga nilalang na nauna sa tao. Napakunot noo si Felix. Lamang lupa? Hindi agad sumagot si Cuatro. Sabi ng matatanda, iyan ang pinakamalapit na salitang naisip ng tao. Pero hindi nila tunay na pangalan yon. Tahimik na napaluha si Teresa. Ibig sabihin po ba, may nakatira rito? Hindi, Sagot ni Cuatro. may nakatira rito noon. Napatingin siya sa sahig. Hanggang sa sinunog ninyo ang tahanan nila. Biglang bumigat ang pakiramdam ng buong sala. Walang gustong magsalita.
Si Felix ang unang bumasag sa katahimikan. Kung ganon, bakit si Kyle? Hindi naman siya ang nagsunog. Dahil ang batas ng kalikasan, hindi marunong magalit. Lagi lamang itong bumabalanse. Napatingin si Felix. Hindi niya maintindihan. Kapag may batang punong namatay, may batang tao ang kukunin. Kapag may tahanang winasak, may tahanan ding wawasakin. Hindi ito paghihigante, hindi ito galit, kabayaran lamang. Tahimik na napaiyak si Teresa. May paraan pa po ba? Hindi agad sumagot ang matanda. Matagal siyang nakatingin kay Kyle na mahimbing na natutulog sa kabilang silid. Pagkatapos, mahina siyang nagsalita. Hindi ko pa alam. Pero bago tayo maghanap ng lunas, kailangan muna nating malaman kung sino ang dapat managot. Napakunotno si Felix. Hindi ba ako? Hindi sumagot si Quatro. Sa halip, nagtanong siya. Noong sinunog ang puno, sino ang nagsindi ng apoy? Isang subcontractor. Kaibigan. Hindi. Sino? Napatingin si Felix kay Teresa. Saglit lang. Ngunit sapat yun upang mapansin ni Quatro. May kakaibang tensyon sa pagitan nilang mag-asawa. Mahina niyang ibinalik ang tingin kay Felix. Hanapin mo. Bakit ho? Saka ko sasabihin. Kinabukasan, lumabas si Quatro mag-isa. Naglakad siya papunta sa pinakamatandang bahagi ng subdivision. Doon, may isang abandonadong lote. Sa gitna nito, may nakatayong lumang tipak ng punong tila matagal ng sinunog. Lumuhod siya, hinawakan ng lupa. Ipinikit ang mata. Tahimik ang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, may pumatak na luha mula sa kanyang mga mata. Hindi dahil sa takot, kundi sa awa. Mahina siyang nagsalita. Patawad. Hindi pa rin natututo ang tao. Biglang umihip ang malamig na hangin. Sabay-sabay na yumuko ang mga damo. At sa unang pagkakataon, may narinig si Quatro. Hindi sigaw, hindi iyak, kundi mahinang tinig ng isang bata. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Wala siyang nakita, ngunit alam niyang hindi siya nagkamali sa narinig. Tahimik siyang tumayo. At sa paglingon niya sa bahay ni na Felix, isa lang ang nasabi niya. Napakabigat ng kabayaran. Nang gabing yon, eksaktong 2:00, muling nilagnat si Kyle. Ngunit may bago. Hindi na lamang init ang naramdaman ng bata. May manipis na sugat na unti-unting lumitaw sa kanyang magkabilang palad. Parang marka ng paso. Walang dugo, walang hiwa. Ngunit tila may apoy na dahan-dahang gumuguhit mula sa ilalim ng kanyang balat. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Felix! Nadagdagan na! Hindi na sumagot si Felix. Tahimik lamang niyang yakap ang anak. Habang nasa gitna ng bahay, may isang tuyong dahon na dahan-dahang bumagsak sa mismong lugar kung saan dati nakatayo ang matandang puno. At sa unang pagkakataon, may nakita siyang maliit na bakas ng paa sa sahig. Hindi paa ng tao, hindi rin paa ng hayop, kundi bakas ng isang batang hindi kailanman dapat nakita ng tao. Hindi na muling bumalik si Quatro sa bahay kinaumagahan. Sa halip, ipinatawag niya si Felix sa kanyang bahay bago sumikat ang araw. Tahimik ang matanda. May nakalatag na ilang lumang litrato sa mesa. Lahat ay kuha ng subdivision mahigit 50 taon na ang nakalipas. Halos puro puno ang makikita. Sa pinakagitna ng isang larawan, nakatayo ang parehong matandang punong sinunog nila.
Mas malaki, mas buhay, at may mga batang naglalaro sa lilim nito. Alam mo ba kung bakit walang nagtayo ng bahay dyan noon? Tanong ni Quatro. Umiling si Felix. Hindi dahil binabaha, hindi dahil mahal, kundi dahil may kasunduan ang mga unang nakatira rito. Ipinakita ni Quatro ang isa pang litrato. May matatandang lalaki at babae. Nakatayo sila sa harap ng puno. May mga prutas, bulaklak, at palay na nakalatag sa paanan nito. Hindi nila ito sinasamba. Nagpapaalam lamang sila kapag may puputulin, kapag may itatayo, kapag may kukunin. Tinuturuan sila ng matatanda na humingi muna ng paintulot. Pero Mahinang tanong ni Felix. puno lang naman yun. Napatingin si Quatro sa kanya. At basta-bastang bahay lang din ba ang itinayo mo? Hindi nakasagot si Felix. Lumipas ang ilang sandali bago muling nagsalita ang matanda. May nalaman ako. Ang lalaki nagsunog ng puno. Noel, Nanigas si Felix. sigurado kayo? Tumango si Quatro. May nakausap akong dating trabahador. Siya mismo ang nagsindi ng apoy. Siya rin ang nagsabing huwag nang putulin. Tahimik si Felix. Unti-unting gumalik sa alaala niya ang gabing yon. Ang diesel, ang pusporo, ang apoy, at ang katahimikan. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Felix. Hindi ko alam. Pero kailangan mo siyang hanapin. Bakit? Dahil may mga tanong na siya lang ang makakasagot. Kinabukasan, sinimula ni Felix ang paghahanap. Pinuntahan niya ang construction company. Matagal nang wala roon si Noel. Lumipat na raw ng trabaho. May nagsabing nasa Rizal, may nagsabing nasa Laguna, may nagsabing umalis na ng bansa. Walang tsak na nakaalam. Habang lumalala ang kondisyon ni Kyle, lalong nagiging desperado si Felix. Hindi na 7 minutong lagnat lamang ang dumarating. Sa bawat pag-atake, dumarami ang mga markang tila paso sa katawan ng bata. Nagsimula sa palad, sumunod ang mga braso, hanggang sa dibdib. Ngunit sa pagsikat ng araw, bahagya itong kumukupas. Parang may apoy na bumabalik sa ilalim ng balat. Isang gabi, habang binabantayan ni Felix ang anak, napansin niyang tila may kausap ito. Mahina, pabulong, Kuya, sabi ni Kyle habang nakapikit. sakit na. Tahimik ang silid. Wala akong ginawa. Napaluha si Felix. Hinawakan niya ang kamay ng bata. Nandito lang ako. Biglang nagsalita si Kyle. Ngunit hindi na ito ang boses ng isang 7 taong gulang na bata. Magaspang at tila nanggagaling sa malayo. Ibalik ninyo! Nanigas si Felix. Ibalik ninyo! Ang kinuha ninyo! Biglang bumalik sa normal ang boses ni Kyle. Tay, Napahigpit ang yakap ni Felix. Kinabukasan, muling bumalik si Quatro. Hindi na siya pumasok sa bahay. Sa bakuran lamang siya tumayo. Matagal niyang pinagmasdan ang lupa. Pagkatapos ay nagsalita. Nagpasya na sila. Nanlamig si Felix. Sino? Ang mga naiwan. Anong ibig ninyong sabihin? Huminga ng malalim ang matanda. Matagal na nilang hinihintay ang pagbabayad. At ngayon, hindi na sila papayag na maghintay pa. May paraan pa ba? Mahinang tanong ni Teresa. Tahimik si Quatro. May lungkot sa kanyang mga mata. Meron. Parehong napatingin sa kanya sina Felix at Teresa. Kailangan ninyong ibalik ang buhay na kinuha. Parang tumigil ang oras. Hindi agad nagsalita si Felix. Anong ibig ninyong sabihin? Tumingin si Quatro kay Kyle. Pagkatapos, ibinalik ang tingin kay Felix. Ang batang yon, ang hinihingi nila. Napahawak si Teresa sa bibig. Umiling siya. Hindi pwede. Tahimik si Quatro. May 3 gabi pa kayo. Pagkatapos noon, hindi na kayo ang mamimili. Tayo ang pipiliin. Pagkasabi nito,
Tahimik siyang naglakad palabas ng bakuran. Iniwan ang mag-asawa at ang katahimigang mas mabigat pa sa anumang sigaw. 3 gabi. Yun na lamang ang natitirang panahon. Ngunit bawat pagsapit ng 2:00 ng gabi, mas tumatagal ang 7 minuto. Ang Mas init. umiinit ang kanyang katawan. Mas lumalalim ang mga markang tila paso. At kasabay nito, mas lumalakas ang amoy ng lumang kahoy na nasusunog. Parang may isang malaking apoy na hindi nakikita ng tao. Hindi na muling binuksan ni Felix ang laundry shop. Hindi na siya sumagot sa mga tawag ng mga customer. Hindi na rin niya iniwan ang tabi ng anak. Tuwing gigising si Kyle, ninitian niya ito. Tuturuan magtiklop ng tuwalya. Magkukwento tungkol sa mga customer nilang makukulit. Parang normal pa rin ang lahat. Ngunit kapag natutulog ang bata, tahimik siyang umiiyak sa labas ng bahay. Sa 3 gabi, muling dumating si 4. Hindi siya nagdala ng kandila. Wala ring dala na kung anong gamit. Tahimik lamang siyang tumayo sa bakuran. Handa ka na ba? Mahina niyang tanong. Matagal na hindi sumagot si Felix. Sasabihin niyo pa rin bang may paraan? Napayuko si 4. May paraan. Pero hindi para talunin sila, kundi para tanggapin ang batas. Bakit si Kyle? Mahina ang tanong ni Felix. Hindi siya ang may kasalanan. Hindi. Sagot ni 4. Hindi rin ikaw. Ngunit ang lupang ito ay hindi tumitingin sa intensyon. Tinitingnan lamang ito ang balanse. Tahimik si Felix. Ngayon lang nilubos na naunawaan ang ibig sabihin ng mga salitang yun. Pagsapit ng 2:00, muling nagsimula ang lagnat. Mas matindi kaysa dati. Napapikit sa sakit si Kyle. Tay, Mahina niyang tawag. huwag mo po akong iwan. Agad siyang yakap ni Felix. Hindi. Nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Biglang huminto ang hangin. Namatay ang ilaw. At ang buong bahay ay nabalot ng katahimikan. Unti-unting kumalat ang amoy ng nasusunog na kahoy. Hindi na ito nanggagaling sa isang sulok lamang. Parang nagmumula na ito sa mismong lupa. Nagtinginan sina Felix at 4. Pareho nilang alam. Dumating na ang oras. Dahan-dahang tumayo si Felix. Inilapag niya ang kumot sa anak. Hinaplos ang noo nito. Pagkatapos ay lumabas siya ng bahay. Felix! Tawag ni Teresa. Hindi siya lumingon. Kung may kailangang kunin, Mahina niyang sabi. ako na. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Wag! Tumakbo siya. Ngunit pinigilan siya ni 4. Hayaan mo siya. Huminto si Felix sa gitna ng bakuran. Humikit siya. Huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, hindi siya humingi ng paliwanag. Hindi rin siya humingi ng himala. Mahina lamang siyang nagsalita. Kung may dapat managot, huwag ang bata. Ako na. Tahimik ang paligid. Walang sumagot. Ngunit biglang umihip ang malamig na hangin. Sabay-sabay na gumalaw ang lahat ng dahon sa subdivision. Unti-unting bumaba ang lagnat ni Kyle. Huminto ang kanyang pang-inig. Naging normal ang kanyang paghinga. Nagising siya. Nanay, nasaan si tatay? Hindi agad nakasagot si Teresa. Tumakbo siya palabas. Wala na si Felix. Walang bakas ng paa. Walang dugo. Walang anumang palatandaan ng pakikipaglaban. Sa gitna ng bakuran, may isang maliit na usbong na tumutubo mula sa lupa. Tahimik na lumuhod si 4. Matagal niyang pinagmasdan ng usbong. Pagkatapos ay ibinaba ang kanyang ulo. Tinanggap na ang balanse. Lumipas ang 2 linggo.
Hindi na muling nilagnat si Kyle. Unti-unti ring nawala ang mga marka sa kanyang katawan. Muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Ngunit hindi na bumalik si Felix. Hindi na rin muling naamoy ang nasusunog na kahoy. Isang gabi, tahimik na lumapit si Teresa kay Kyle habang natutulog ito. Umupo siya sa gilid ng kama at doon niya tuluyang binuhos ang lihim na ilang taong pasan-pasan. Hindi niya alam kung naririnig siya ng bata. Hindi niya rin alam kung para kanino ang kanyang pag-amin. Anak, hindi si Felix ang tunay mong ama. Pero siya ang tanging taong hindi ka kailanman tinuring na iba. San ka na naman pupunta? Mag-iikot-ikot lang. Uuwi din ako agad, promise. Mag-iingat sa pagmamaneho, anak, ha? Yes, ma'am. Huwag magpapagabi, anak. Lumipas ang 12 taon. Muling bumalik si Kyle sa dating bahay. Isa na siyang binata. Matagal na nilang ibinenta ang lupa. Ngunit nanatili pa rin ang isang bagay. Sa gitna ng bakuran, may isa ng napakalaking puno. Mas malusog, mas matayog, mas buhay kaysa dati. Tahimik siyang lumapit. At sa paanan nito, lumang metal name tag mula sa laundry shop. May kalawang na ito, ngunit mababasa pa rin ang nakakaugat. Felix Melchor. Matagal niya itong pinagmasdan. Hindi niya alam kung bakit. Pero kusang pumatak ang kanyang luha. Mahangin ang hapon. Marahang gumalaw ang mga dahon ng puno. Hindi ito tunog ng babala. Hindi rin tunog ng galit. Parang isang ama na tahimik na nagpapaalam. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, may gayhi ng tinig na tila umihip kasabay ng hangin. Alagaan ang mag-alaga sa alaga. Hindi malinaw, ngunit sapat para maramdaman. Tahimik na yumuko si Kyle. At bago siya tuluyang umalis, inilapag niya ang kanyang palad sa katawan ng puno. Hindi bilang paghingi ng tawad, kundi bilang paggalang. Mula noon, hindi na muling nagtayo ng bahay ang sinuman sa lupang iyon. At sa bawat bagong pamilyang lumipat sa subdivisions, may iyang kwento na muling ikinukwento ng matatanda na may isang punong hindi dapat pinutol dahil ang kalikasan ay hindi kailanman naghihiganti. Nagbabalanse lamang.